Vice President Sara Duterte, mga sangkay, walang kamalay-malay na pinahamak niya ang kanyang sarili at nahulog siya sa sariling bitag. Yo, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. This is me. I'm back for another vlog today. At pag-uusapan nga po natin ngayon mga sangkay itong matinding nangyari na walang kamalay-malay itong si Vice Presidente Sara Duterte na sa kanyang mga pananalita, inahuhulog na po pala siya sa sarili niyang mga salita, mga sangkay. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Yan, tayo po ay 1.55 million subscribers na. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gustong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, hashtag solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar. Ngayon, ito na nga mga sangkay, tingnan po natin. Alam niyo itong si VP Sara kasi, masyado pong hindi siya maingat sa kanyang mga pananalita. Alam niyo ba sa kasaysayan ng ating mundo, guys? Marami na po ang napahamak, okay? Marami na pong pangyayari sa ating mundo, mga sangkay, sa kasaysayan ng ating planeta, no? Na kung saan, sa isang salita lamang, mga sangkay, nagkaroon ng isang matinding pagkalugmok o malaking kaguluhan. Kaya nga po, mga sangkay, sabi pa nga, di ba, may kasabihan, kung wala kang matinong sasabihin, mas maigi na manahimik ka na lamang. Di ba? Kaysa mapahamak mo ang kung sino man o ang iyong sarili. Yung mga safety dyan, mga sangkay lagi, yung mga matahimik lang. Di ba? Kung kailangan mo pang basahin kung anong kanyang iniisip. Pero yung katulad ni VP Sara na masyado pong madaldal, nahuhulog siya eh. Naalala nyo mga sangkay, yung impeachment kay VP Sara, kabilang po doon yung mga banta niya kay la PBBM. Na-deny niya po kalaunan. Pero mga sangkay, ang problema, nasabi na po niya. Recorded na. Mayroon pong video na naroon nga po. Naka-live yun eh. So, wala siyang lusot. Siguro, nagsisi siya nun. Ba't ko pala sinabi yun? Ito na tuloy, nagkakaproblema na ako. 'Di ba? Mga sangkay. Ngayon, ito na naman, may pinakabago na naman. Sabi dito, itong si VP Sara kasi, mayroong sinasabi na may alam daw po siya tungkol dito sa mga sinasabing mga katiwalian, mga involvement ng mga kongresista. Tungkol po dito sa mga flood control projects ng ating pamahalaan na binaboy nito mga politiko, mga miyembro ng DPWH at ilan sa mga, hindi ilan, karamihan sa mga kontraktor. Ngayon mga sangkay, sabi ni VP Sara, may alam daw po siya talaga. Pero, nung sinabi daw po nila yan kay PBBM, hindi daw po gumawa ng pamaraan o aksyon si Pangulong Bongbong Marcos. Well, maniniwala ka ba dyan mga sangkay? Ako, kasi kung ako yung tatanungin, hindi po ako maniniwala pag si VP Sara ang nagsabi. Kasi nga po, ewan ko dyan, mga sangkay, di ko nga akalain eh. Nga magaling pala ito manipula ng kasinungalingan ng mga salita. Sabi dito, eto, nahulog siya. Dahil sa kanyang sinabi, dito na naman, nahulog siya sa kanyang sariling mga sinasabi. Sabi dito ng isang kongresista, she can be invited. Sinabi na House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Representative Terry Ridon na maaari nilang imbitahan si VP Sara Duterte sa pagdinig ng committee kung may alam siya kaugnay sa mga issue ng flood control projects. So, ayan, mga sangkay, siguro kamot ulo sa dito, anak lang toko. Nagano lang naman ako, naging chismis lang ako, ba't ako kailangan imbitahan? Nasusobrahan kasi talaga sa kadaldalan eh. Kung hindi lang talaga madaldal itong ating Vice Presidente, okay na eh, mga sangkay. Siguro, hanggang ngayon, hindi bumababa yung kanyang ratings. Kaya nga lang, sa sobrang daldal, mga sangkay, nahuhulog siya sa sarili niyang, kumbaga, sarili niyang mga sinasabi. Kasunod ito ng naging aligasyon ng bise patungkol sa mga kongresista na umano'y sangkot sa anomalya ukol dito.
Alam nyo guys, ako din naman, naniniwala ako mga sangkay, that many politicians, congressmen, may mga senador, may mga mayor, may mga gobernador na involved dito mga sangkay sa mga proyekto ng ating pamahalaan na binaboy, kinurap, ninakaw. Pero mga sangkay, pag si VP Sara ang nagsalita, alam na po natin yan na paninira lamang. Ito, mga sangkay. Marami daw siyang alam. O sige nga, magpangalan na siya. Kasi si Mayor Vico Soto, nagpapangalan po talaga yun. Hindi po talaga yun na natatakot. Para po si VP Sara si Magalong eh. Hindi siya, itong si Mayor Magalong na binigwasan, pinagalitan po ni Goma, 'di ba? Ni Richard Gomez kasi nga madaldal. Pero wala namang sinasabi kung may pangalan nga ba. Sino ba talaga yung sinasabing nasasangkot, 'di ba? Mabigat ho na akusasyon yun eh. Na pinagpaparte-partihan po yung pondo ng bayan. 'Di ba? Actually, mga sangkay, to be honest, totoo yun. Na may mga pinagpapartihan-partihan po talaga yan. Maglulukuhan pa ba tayo sa sistema ng politika at sa sistema natin sa ating bansa, mga sangka, di ba? Pambira, hindi na po yan tago. Pero dahil nga po galing kay VP Sara, bagamat ito ay real talk, mga sangkay, alam po natin na itong mga akusasyon ay isa lamang pong hangin na wala po siyang kayang mailagay, na mailatag na patunay. Diba? Parang ano yan? Parang sinasabing bangag si BBM. May ebidensya ba? Wala. Sinabi nila, gumagamit si BBM. May ebidensya ba? Wala. Basta sinabi lang ng mga Duterte. Di ba? Mga sangkay, mahirap paniwalaan kasi pag galing sa kanila. Sabi po dito nitong kongresista, if she has an actual information na talaga, she can say na this particular person is receiving kickbacks, then she can be invited to the House inquiry. Pero it needs to be personal knowledge. Oh. Ayan, VP Sara, hulog. Nahulog siya. Oh. Nahulog siya sa sarili niyang mga pinagsasasabi. Sabi dito, if she has information on these particular projects at sino yung mga sangkot, she's free to attend. Oh, ngayon, malaya kang a-attend. Siyempre, dahil wala naman po talagang katuturan. 'Di ba? Wala naman po talagang katuturan yung mga sinasabi ni VP Sara. At hindi po niya kayang patunayan yan, malamang sa malamang, hindi siya dadalo. Pero ang akin lang dito, no, ang Kongreso, yung House, sana hindi po sila magsagawa ng ano tawag dito, ng mga investigasyon na yan. Kasi nga po, sila nga po yung isa sa mga nasasangkot dyan eh. Kahit nga po yung Senado, dapat, maliba, sa Senado, hindi naman gaano, mayroon lamang po ilan dyan na sangkot. Sa House, medyo medyo marami to eh. Pero sa Senado, may ilan pa rin po talaga. Malawak po talaga to, malalim. At maging thankful po tayo kasi si PBBM po ang nagsiwalat nito. Kasi matagal na po itong kalakaran. 'Di ba nga po kahit nga si Jinggoy, sinabi po niya yan. Magluloko pa ba tayo dito matagal na po itong kalakaran. Nagkataon lang po talaga nga si BBM lamang po ang presidente na nagsalita tungkol diyan. Totoo yan. Si BBM lamang nakapagsalita Wala mga takot ba yung ibang pangulo? O natatapalan ba ng pera? Si BBM, hindi po yan matatapalan ng pera. Baka ang mangyari pa dyan mga sangkay, sampalin sila ng Marcos Well kung gagawin nila yan. Kung kaya't si BBM, ganun po kadali. Sabihin ang kanyang gustong sabihin, lalong-lalo na mga sangkay itong mga katiwalian. At ngayon lamang po yan nangyari. First time po nangyari na may presidente kasi pwede na po niya yung itago, mga sangkay, kasi kahihiyan niya ng kanyang administrasyon. Pero hindi niya po tinago, mga sangkay. Bagkus inilabas niya. Bakit? Kailangan malaman ng taong bayan. Siya mismo ang mga pumupunta. At hindi lang ang administrasyon niya ang maimbestigahan. Maging yung nakaraang administrasyon, kailangan silipin po ni PBBM kung ano ba talaga ang kanilang ginawa. Kasi mga sangkay, ako dyan, humbinsido ako na maraming ghost project kahit po yung mga nauna. Isipin nyo yung flood control noon, nasa 13,000 pala yun na mga flood controls. 11,000 noong 2021. Pero nung natapos pagka 2022, nasa 13,000 di umano na mga flood controls. At may record naman po mga sangkay nandun sa
sa ano tawag, build DPWH na information. Nandun yun. So, dapat maimbestigahan po talaga yun. O ngayon, mga sangkay, ang tanong dito, ngayon na nahulog na naman si VP Sara. Hindi kasi nag-iingat talaga sa mga sinasabi si VP Sara, no? Talagang bira lang ng bira. Hindi niya alam, nahuhulog na siya. Kaya nga, eto na naman mga sangkay. Ano ba ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.